Good day, everyone. I'm Kate Angeline Moya, a health benefit consultant of MaxiCare. So for today's video, I'm going to share with you the full HMO coverage plan of MaxiCare called My MaxiCare. Si My MaxiCare, ito yung plan na usually kinukuha ng mga self-employed individuals or families kung meron kayong dependents, and usually yung mga freelancers. Ito yung kinukuhang plan ng mga walang HMO, yung mga corporate or mga companies na pinapasukan nila. Pwedeng-pwede to sa inyo. Basically, di-discuss ko lang naman yung mga important information ng plan or mga benefits nito. Number 1, yung outpatient and inpatient procedures. Para sa mga hindi nakakaalam kung anong meaning ng outpatient and inpatient, ang outpatient po, meaning sa word na to ay outpatient, ito yung mga procedures na ginagawa within the day lang. For example, yung mga laboratories, mga consultation, diagnostics, procedures, mga ganun po. Ang inpatient naman, ito yung, from the word itself, inpatient, ito yung hospitalization, confinement, or surgery. The second one is preventive care. Dito po papasok yung anti-tetano and yung mga animal bite. Pagka nakagat po kayo or nasugatan po kayo na need nyo po ipa-anti-tetano, mako-cover po ito. Next is emergency care. Pagka kailangan nyo pong magpa-ER, pasok na pasok po ito sa plan. May kasama rin po itong life insurance na 50K for accidental death and dismemberment. Next is dental coverage. Ang dental coverage po sa plan na to ay optional lamang. So, nasa client na po ito kung gusto po niyang mag-additional para magkaroon po siya ng dental coverage. Pero around 400 lang naman po ito. Meron din po kasama ang annual check-up ang plan na ito. Ang 5 basic procedures po na covered nito, na libre po ito, hindi po ito masasama sa limit nyo, hindi po siya mababawas. Ang procedure po na covered dito is yung CBC, fecalysis, urinalysis, physical exam, and chest x-ray. At ito naman po ang pinaka-importanting information na kailangan nyong malaman sa plan na to. Ito yung pre-existing conditions. Kailangan po sinasabi nyo po sa agent kung may condition po kayo. Mapamalaking condition man po yan o malaki. Napakahalaga po nito kasi kayo din po ang mahihirapan in the future kung hindi nyo po ito masasabi sa agent nyo. Ang pre-existing conditions po ay may limit na 10% lang nung MBL, meaning yung maximum benefit limit mo, 10% lang po nun ang magagamit sa condition nyo. For example po, ang plan ay gold na may 100,000 na limit, 10K lang po dyan ang magagamit sa condition nyo. Pero it depends po pagka non-dreaded or dreaded. Non-dreaded meaning mga benign findings, mga hindi pa naman po ito nakakamatay. Ito po usually yung hepatitis, diabetes, hypertension, allergic rhinitis, yung mga ganun pong findings, mga cysts na mga benign lang po, dyan po papasok yung non-dreaded condition. Pag dreaded naman po, from the word itself, dreaded, malubahan na po yung sakit like lung disease, cancer, or anything po na deadly, or mga malulubahan na po, mga malignant po na mga findings na. Pero ang limit lang naman pong ito ay nakadepende sa non-dreaded at dreaded. Sa unang taon po, ang non-dreaded, yung mga hindi po malulubhang sakit, sa unang taon lang po siya 10%. The next year po, pag nagpa-renew po kayo ng membership, 100% po nung limit nyo ang pwede nyo magamit dun sa condition nyo po. Pero kung malubha po talaga yung sakit nyo, 10% lang po talaga siya. Ngayon po, itong My MaxiCare plan, nahahati po siya sa 4 types of plan. Ito yung silver, gold, platinum, and platinum plus. Ang bawat plan po na ito ay pare-parehas lang po ito nung katulad po ng mga diniscuss ko earlier na may inpatient, outpatient, emergency care, may preventive care, annual check-up, pwedeng magka-dental coverage, life insurance. Pare-parehas lang po ito ng mga inclusions. Ang pinagkaiba lang po ng 4 na plan na to ay yung amount po na covered, tsaka yung room po na pwede magamit in case of hospitalization. Ang maximum benefit limit naman ni MaxiCare sa plan na to ay per illness po siya. For example po, si patient ay nagka-dengue at naubos po yung limit niya. Sabihin po natin meron siyang 60K na limit. Naubos po yun dahil sa dengue.
within the year, na ospital na naman po siya, pero hindi po about sa dengue, may another 60K po siya para doon. So, per illness po siya. Hindi po mauubos yung limit nyo sa lahat ng klaseng sakit, hindi po. Yun po yung kinagandahan ng plan na ito. And now, sa rates naman po. The rates will depend on the age po ng kukuha. When it comes to family plan naman po, kasi pwede po ito sa family. Technically, individually pa rin po kayong magbabayad. May discount lang po ng 10% per member pag family po kayo. Pero, ayun pa rin po, babayaran pa rin po si dependent. Lastly, dahil member ka ni MaxiCare, entitled ka sa free consultations and laboratory sa MaxiCare Primary Care Clinics. Yes, free po, hindi po ito mababawas sa limit nyo. Kahit ilang beses pa po kayong magpa-consult at magpa-lab test sa clinic mismo ni MaxiCare, hindi po ito mababawas. Yun lamang yung mga basic but very important information or mga inclusions ng My MaxiCare Plan na kailangan yung malaman before po kayo mag-apply. At ito po pala, ang requirements lang naman ay valid ID or birth certificate po. Tapos, application form lang po na manggagaling sa agent ninyo po. Thank you so much for watching this video, and for more videos regarding MaxiCare, please subscribe. Abang-abang po tayo dahil marami po tayong update and marami po tayong mga magagandang plans na fit po sa inyo. Thank you so much. Have a great day.